Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Ito po si Karen sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa Bright FM 919. At ngayong araw na ito, itutuloy natin ang ating magandang kwentuhan. Pero bumati po muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sister Shirley. Magandang hapon po. Ito po si Father Joel, ang nagbabalik. Ang nagbabalik. At syempre, sinamahan ulit ni... Si Among Jean po ng Metropolitan Cathedral. Nakikisalole. May guest po tayo ngayon. Actually, lagi po ninyong naririnig yung pangalan niya sa amin. Si Satch. Magandang tanghali sa lahat nating mga tagapakinig. Ako si Brother Satch, ang resident organist ng ating Metropolitan Cathedral. Ang laki ng boses mo. Tsaka, bakit ang hinhin? Hindi alam eh. Kanina nakikihalakhakan ka sa amin, no? Pakinggan nyo na lang po siya. Huwag nyo na siyang titignan. Ngayong tanghali po, itutuloy natin yung ating kwentuhan ukol sa misa. O actually, muri po ito. Among Joel, na-inspire po ako sa inyong pagbabahagi nung Biyernes. Ay, medyo naghukay-hukay din ako ng mga piyesa ni Lolo pa. Di ba, Satch, may baol ako ng lumang piyesa. At napansin ko doon, pag misa pala, may mga kompositor na buong misa yung sinulat. Hindi yung tulad sa atin ngayon, parang tingi-tingi eh. Yung kung bibili tayo ngayon, tingi-tingi. Music for entrance. O yung processional. Awit sa pakikinabang. Oo. Kanya-kanyang sulat. Pero noong unang panahon pala, yung mga misa, isang buo. So, kumbaga may tema, yung sinasabi lagi sa atin ni Among Jean na may harmony. So, pag pinakinggan mo yung una, kumbaga kung si Bach, di ba, may leitmotif na tinatawag. Yung pag pinakinggan mo, pare-pareho. May elements na pag na pinakinggan mo, ito galing yan sa Misa Solemnis. Ito galing sa Misa De Angelis. Ito, Requiem, Pagpatay. May mga specialization sila. So, pag narinig mo, alam mo kung anong misa yung pinanggalingan. Hindi tulad ngayon, parang mix and match. So, ganun pala kaselan. O, yung selan na sinasabi ulit ni Among Jean. Kasi, ibig sabihin, very delicate. Ganun yung pagbibigay halaga sa misa noong May disiplina. araw. May disiplina. Pero ngayon, balikan po natin, Among Joel, konting review kung ano yung diniscuss natin last week. Yung sinasabi natin, ano nga po ba yung sacred music? Dinefine po natin as a review, yung sacred music, its true purpose is to glorify God and to sanctify the faithful. Ang pagbibigay ng papuri o ligaya sa Diyos at pagpapabanal ng mga alagad ni Kristo, no? At siguro napakarami kasing nating pinag-usapan last time, no? Hindi talaga tayo nakapag-focus, no? Napakarami nga nagtatanong, may mga nagte-text, pwede po bang kantahin ito? Pwede po bang kantahin ito, no? Siguro ngayon mag-duel tayo na mas malalim, mas matagal dito sa mga iba't ibang klaseng songs. Kaya nakasama po natin ngayon si Brother Sachi, no? Para siya ay magbibigay ng mga ibang example ng mga kanta, no? Siguro umpisan natin ulit doon sa differentiation ng sacred music at saka ng secular music. Sometimes kasi yung mga ibang tao, feeling nila, no, it has a religious connotation, a religious message. Pwede na nilang kantahin sa simbahan, no? But many times hindi, no? Kasi yung panay na tinatanong natin, ano ba yung intention nung author, nung gumawa, no? Like for example, Brother Satch, tinatanong daw po ng mga sa parokya ng Santo Tomas, yung lupa. Example ng lupa. Sige, tutugtugin po ni Brother Satch.
Sabayan mo, Among. Habang may panahon ika'y magbago, pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Okay. Tinatanong Live daw po tayo, nila live. kung pwede daw pong ikanta. Kasi among yata kinakanta nila sa... Sa isang parokya. Siguro yung nagtanong yung mga choir nila. Oo. Kinakanta yata pagpatay eh. Pagpatay, oo. No? Ano yung intention? Kasi si Basil Valdez Valdez yung ang- gumawa nito eh. At No? lumabas yan, isang album eh. Oo. So, it was created not for patay or for the church. So, it is not considered as a liturgical or sacred music. Secular music po ito, no? Si Tita Shirley, tinatanong din niya last time yung From a Distance, no? Kung pwede daw. From a distance. Yung may God is watching us, di ba? Oo. Akala nung iba Bette eh, Midler. pwede. Oo. Mm-mm. Kung pwede yun, di gawin mo na rin din yung Wind Beneath My Wings dahil may Oo. wings eh. Malay mo, wings ng angel yun. I think so much confusion dahil ang nangingibabaw ay yung mga sentiments ng mga tao. Misplaced sentiments. Halimbawa, siyempre, pag namatayan ka, no? Mm-mm. O kaya pag ikinakasal, alam nyo, yung mga nakakatawang mga, makikita mo yung mga, sabihin natin yung mga, I would say abuses sa liturgical music. Pagdating sa mga kasalan, Mm-mm. Yan. kasi nandun sila sa ganong, they are so romantic, akala nila, even being romantic is also part of being liturgical. Mm-mm. Kaya nangingibabaw yung kanilang emotions dun sa oras na yon. Kaya nami-mix up, no? Kaya pumapasok pati lahat ng mga sentimental songs which are not really, not in any way even sacred, no? Mm-mm. Kung tutuusin. Ano kasi yung si Brother Sachi po may kinakwento kanina na tinugtog niya sa isang kasalan, no? Pinatugtog daw habang kakasalan, ano yun? Ang bigay ng may kapal, tugon sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Wow. Mhm. No? Dahil may kapal, may dasal. Oo. Ayan, tugtugin natin. No? Pero hindi nga yan, parang hindi na nga yan nawawala sa mga Yes. kasal. No? Gusto pa nung mga kinakasal nga, no, kamukha yung kapatid ko, gusto daw niya, pag nag-exchange daw ng vows, may papatugtog na parang ganon, no? Pero ang nakakabit kasi, lalo na po doon sa syndication doon, pag po nagdadasal ang pare, especially when doing a rite, presidential prayer, or the praying, dapat po tahimik, no? Walang instrumental, walang nagkakanta, to focus ourselves on the prayer itself, no? Sabi nga ni Among, dito po sa mga kasal, napakaraming abuses. Mas maganda kahit na they're so romantic, napakagandang pakinggan, pero nawawala yung focus natin, no? Nagiging romantic, but the religious and the spiritual side of things are parang we lose focus on them, no? Mayroon pang isang sinabi po si Tita Shirley nung last time, yung sa Beatles po, hindi ko alam kung alam nyo. Let it be. Let it be, Sige, no? Sach. Parang ganito, no? I find myself in times of trouble, Mother Mary Ayun, comes kasi may to Mother me, Mary. speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, oh, let it be, speaking words of wisdom. Okay. Mother Mary nga naman, no? Mother Mary. Oo. And Mother Wisdom. Pwede yan, sabihin nila, pwede na yan. Dahil religious yan. No? Maiba ko among Joel. Apo. To
total, pinag-uusapan natin yung propriety ng mga liturgical music. Halimbawa sa kasal. Opo. Kung halimbawa, pinahintulutan tayong mga pare na pwede na tayong mag-asawa at ikaw ay kakasal. Ngayong ikaw ay kakasal, ano yung entrance hymn na pipiliin mo? Bilang isang pare na kinakasal. How keen we are, no, sa liturgical music. Ano bang pipiliin ko? Parang caught flat-footed po ako doon kasi wala akong balak na magpakasal. Ako yung Isaiah 56. Ano po yan? The suffering servant. Among Jean talaga? Kasi kung sabihin mo, yung sentiments o emotion mo, not even, sometimes even ang sacred na, hindi rin angkop na basta sabihin na yun ang pilit natin sinasabi, no? Dahil it has to integrate itself sa isang celebration. Yung sinasabi, no? To make it more liturgical. Yes. Meron po kami binabasang libro ngayon by Kathleen Harmon. Ang title po niya, The Ministry of Music. Ang punto po ni Miss Kathleen Harmon ay, sabi niya, not all sacred music are liturgical music. Ano po sinasabi ni Among Jean, no? May isang example po si Brother Satchel, no? Na minsan ginagamit ng mga choir ito, nakala nila it is liturgical, but yes, it is sacred but not liturgical. Sige nga, sampulan mo. Ganito, no? Hallelujah, 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 hallelujah. Ang galing. Classical pa kunwari yan, amo. Bisaya. From Bisaya nga naman yan. Oratorio yan. Opo. Pero that is not liturgical kasi it is used and played in a concert. Yes, it is sacred music, but again, ano po yung intention ng gumawa? It is used or to be played in a concert, not inside a liturgical celebration. At saka, it defeats the purpose of liturgical music. Kasi, sabi nga po, last week, di ba, it should not hinder the active participation of the faithful. Yung ang taas-taas po nun, hindi ka makakasabay, di ba? Instead na sasama ka, yung people are, yes, they are edified, no? Parang they are in awe, pero hanggang ganun na lang. Hindi sila nakisama dun sa glorification, pagsamba sa Panginoon. Nag-e-enjoy po ba tayo sa pakikinig sa ating episode ngayon? Kung tayo po ay may mga tanong at may mga questions or comments o may mga nais ipaabot, text po lamang ninyo sa ating mga numero. Sa Smart 0918-351-8282, 0918-351-8282 at sa Globe 0917-363-3738, 0917-363-3738. Text po kayo. Ayan, ituloy ang ating kwentuhan at may kasama pa tayong very special guest. Oh my God. May surprise guest po tayo. Ay. Oh. Opo. Nandito po ang ating Archbishop Emeritus. Opo. Ano po, Na-speechless Amo? si Among Jean. Opo. Biron. Ayo, Opo. Meron po tayong very special guest, mga... Opo, itutuloy po natin ang Opo. ating kwentuhan. out of tune. Yes. Nandito po ang ating Archbishop Emeritus, si Apuseto po, no? Nakikisama sa ating kaguluhan ngayong hapon. Kasi po, Among Jean, narinig ni Apo Seto. Ano ba lang ulit, RJ? Nakikinig daw po siya nung episode natin nung Friday. Yes. At narinig po niya yung sinabi ninyong pakakantahin. May senyore, ako na balo. Dato si Miss Senora. At sabi po ninyo, pakakantahin nyo ng Tantum Ergo. Oo. Kasi na natin. Oo. Ita na mong kayo, himnong kapampangan, balo kayo. Ayan. Pangad, saring lemon. Oo. Ayan. Kaya mo yan, Sach? Nako. So, ituloy natin, Among Joel. Opo. Opo. Kompleto. Opo. Kaya wala pong nagmimisa ngayon sa katuwa.
O nga, sinong nagmimisa Of ngayon? course, the assistant or vice rector. vice rector. Si Among Al. Vice rector siya. Dapat isang beses pati si Among Al nandito na rin. Oo. No? Parang kailangan na lumaki na ng studio natin. Oo nga. Dumadami na yata tayong dumadami. And then, nakaka-enjoy itong ating topic because sabi nga natin last time, no, music speaks to every creature, no. Sabi nga natin, not only humans, pati animals, no, even plants, no, they all respond to music, no. Nandun tayo doon sa punto na not all sacred music is liturgical, no? Hindi po ibig sabihin merong word na Jesus, may wings, may angel. Ito po ay pwede natin gamitin sa misa, no? Ito po yung minsan catechetical music is not also liturgical music, no? Kasi po merong mga ibang kanta na ginawa used for teaching, no? Right. Yes, in the mass or in the liturgy we can learn something about the faith. Pero is about prayer, is about our union with God, no? Ecclesial unity, no? Sometimes hindi po focus talaga doon sa teaching, which is the focus of catechetical, no? Meron po kami mga example ni Brother Satch, no? Ano ba yung mga kinakanta nung mga Brother Satch minsan sa kursilyo? May example ako diyan, Among, natatandaan ko 'yan. Tatang Abraham. Tatang Abraham, yes. Ginagamit sa mga retreat. Oo. Minsan inaawit din sa misa. O kaya yung pinag-uusapan natin kanina, Brother Satch, yung Yes, I Love You. Ano yun? Oo. Narinig natin ito madalas. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. And I see you, the glory of the King. Yes, I love you in the love of the Lord. And I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. And I see to you the glory of the King. Yes, I love you in the love of the Lord. Maganda yung message niya, no? Pero hindi po siya angkop sa liturhiya, no? Meron din yung kinakanta niya pagkagising sa umaga, yung sa mga charismatic, no? Actually, ito'y halaw dun sa isang awitin ni Efren Montes, kung naaalala ko, yung Efren Montes. Kiss me in the morning, kiss me in the night. Pagkagising sa umaga, siya nga yun. Ikaw ang nasa isip. Parang ganun siya. Oo. Narinig ko yan sa mga... Yung tinugtog mo kanina, yung How I Love You in the Love of the Lord. In fairness, doon sa mga, lalo pag tinatawag nila mga charismatic songs, charismatic masses, no? Inaawit nila yun sa Kiss of Peace, no, yung mayroon pang isa, yung isang Christmas song, yung O Come Let Us, ano ba yun? Adeste Fideles, tapos yung refrain, O Come Let Us Adore Him. May mga celebrants na ginagawang yun as after consecration, let us profess. Tapos aawitin nila yon, no? I don't know, Among, kung sa liturgical point of view na po, kung yung ba'y angkop, although it arouses religious sentiments, no? Opo. Meron din po kasing tinatawag na hierarchy, mamaya di-discuss po natin kung meron pa tayong oras. Hierarchy of songs, no? Yung pong pinakaunang-una sa hierarchy are the acclamations, no? At ano po yung mga, we have 4 known acclamations. Yung una po, the Alleluia acclamation, yung pong Sanctus, yung Holy, yung pong Memorial, yung Amen, no? Kaya nga po kung kakantayin nila yon mauuna before the memorial acclamation, it defeats the purpose. Parang binababa mo yung hierarchy na ito dapat yung maunang ikanta, no? Isa pa yatang kanina pinag-uusapan po namin ni Brother Satch about this catechetical music is the 12 Days of Christmas, no? That's very catechetical yun. On the first day of Christmas, Pasko my na. true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree.
Walang kakatulad nun, di ba? Opo, kasi alam ko, di ba, Sister Karen, each of the lines there Opo. represent a catechetical Yes, kasi 'di ba yung instruction. history ng kantang 'yon nung yung mga Catholics were persecuted in Europe, in England specifically. So ano yung partridge in a pear tree? Symbol 'yon ng ating Christ child. Kaya 'di ba Yes. paulit-ulit. Tapos yung three kings yata 'yon. So meron yan each of the 12 days may specific na pinatutungkulan. Mm-mm. So, tama po kayo, Among Joel. Catechetical Yes. nga yung awit. Opo. But So- even then, yung mga symbolisms ng 12 Days of Christmas are so peculiar and particular of England. Mm. Kung aawitin mo sa Pilipinas yun, yung partridge Ano in a yung pear par- tree, Oo, ano ba hindi. yung kanya yung partridge na siping miya pong balete, partridge yun. Again, you have to take into consideration din yung cultural Yes. Opo. ano ba ito, yung kultura ng lugar, no? Kung adapted ba talaga, will people understand it, no? Opo. Kaya nga po yung sa Musicam Sacram, ang sinabi po nila para sa mga authors, mga musical directors, when they create new music, no, they have to go back to the traditional muna, no, before moving forward. At the Holy Church holds in high esteem our Latin songs and Gregorian chants, no? Kaya nga po before po na tayo'y gumawa ng mga vernacular songs natin, no, intended, I think we have to have a good grasp or appreciation of the Gregorian chants, of Latin songs, no, para magkaroon tayo ng inspiration for them moving forward, no. May mga, mamaya itatanong po natin kay Apo Seto kung ano yung favorite niyang awitin. Pero si Satch po yung Oo. si Satch po yung paaawitin natin. Huwag po Oo. tayong mag-alala. Mamaya po Oh, na isipin sasagot si ni Apo Seto. Pero Apo Seto. may tanong Among Joel. Yes. Ito daw po, tatanong kung yung awit daw na hanggang pwede pong awitin sa kasal. Maganda Hanggang. naman po yung message ng kanta. This Alam is mo- from 3576. Alam mo ba yon, Brother Satch? Pakitigtig nyo. Oh, sige. Ayan. Natin yung chorus. This is... Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Hindi ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Ako. Opo, maganda nga yung message niya, no? It's very romantic, no? Pero ang tanong ulit natin, what is intention of the author? Para saan ito ginawa? Kasi po, sa loob ng kasal, sa loob ng ritual, there are already prescribed songs, no? At ito'y kailangan nating sundin, no? Sabi nga, not all music, sacred music is liturgical. Ito po ay secular music, no? Kanina nga pinag-uusapan po namin ni Among Jean, no, kung itong mga kantang pangkasal ay pwede bang ipasok, no, para po kay Among Jean habang nasa loob ng simbahan kailangan nating respetuhin na at tayo nasa loob ng simbahan, no, we have to imbibe that the spirit the spirit of the liturgy, the spirit of religiosity, no. It has a place. Secular music has a place, no? Doon sa reception, I keep telling pag mga ganun, no? Sabi ko, yung mga songs na gustong-gusto ninyo, they are beautiful and I agree with them. But I think, maski sa isang celebration, may mga proper places para dyan. Yung mga magaganda yung kanta, yung inawit ni Satch kanina, awitin nyo sa reception yan. That will be beautiful sa entrance ninyo, no? Pero pagdating ka ko sa liturhiya ng pagkakasal, because our weddings take place within the church, or in fact a lot of them within a liturgical or Eucharistic celebration, ando pa rin nangingibabaw yung liturhiya, no? Maging discriminating ka dun sa mga kanta and proper songs ang dapat ilagay, no?
Siguro po nagkukulang dun sa appreciation natin about the liturgy itself. Kung ito pong mga kinakasal, ay mahal ng Diyos para sa atin, ang pagmamahal ng mag-asawa ng pamilya sa bawat isa, no? We don't really need to, ito pong mga, pwede natin sabihin, mga palabok na lang ito dahil sa ating palang liturhiya, ito ay punong-puno na ng mensahe ng pagmamahal ng Diyos at sa bawat isa. So, yun sa tanong, ang sagot po ay hindi. Parang ano tayo game show. At umiling na po si Apo Seto. Magisterium na po. Yes. Parang itong ginagawa po natin hindi naman really to condemn them. Pero Opo, ito yung ginagawa natin to really para magbigay ng disiplina, magbigay ng order, no? And to have a deeper appreciation of what we have, no? Yun lang yung para sa akin. Sometimes these things are left unappreciated, no? Because hindi natin alam that is why it's very good that we are studying about this, pinag-uusapan natin, no? May isang tanong pa po. Ang tanging yaman po ba dapat talaga sa misa? Ang tanging yaman, I know, ito ay ginawa po for ordination. Yes, No? tama. Ito po ay for ordination. Kaya lang, kasi kinakanta na, parang kahit kailan kinakanta, alam ko kinakanta na rin yan sa weddings Yes. Yeah. Sa communion, madalas na. I think, may mga songs naman talaga, maski proper pa sa mga ibang occasions, but they can be adjusted. No? Yes. Pwede namang i-adjust, no? Punta po tayo dun sa, siguro, this next point will answer that question, no? Hindi po ibig sabihin kasi na devotional yung song, it could be also used in our liturgical celebrations. Ano pong ibig sabihin ng devotional songs, no? This is a promotion, no? Meron po siyang ibang intention hindi siya for ecclesiastical unity, pero it speaks about our own love for God, our own love for Christ, no? So again, tinatanong po natin, ano ba yung intention nung gumawa? Like for example, Tama. tanging yaman, ito ay pang ordination, no? But siguro nandun po sa ating discernment din ng pastor, no? Kung ito ay pwedeng angkop, no? Most of the time ito po ay kinakanta, no, pag sa communion, no? Yun po hindi po ibig sabihin na ito ay devotional. It Right. could be liturgical. Example po, no, yung tell the world of his love, no? For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Yun po ay kanta na ginawa for World Youth Day, Actually, no? panahon ko yan, Among Joel. Mm-mm. Hindi po yan ginawa para sa misa. Pero alam ko kinanta yan after the Mass. Pero that was actually, yung sinasabi po ninyong catechetical song, Yes. may action pa yan Oo. So, yung mga catechetical events during World Youth Day 95, dun yun kinakanta. Yes, no. It is catechetical at the same time devotional, no? Because it is for personal consumption, no?
Yung din mga ibang bago ngayon, ng papal visit, yung We Are God's Children, no? Ano ba yung Only Selfless Love? Pang families. Meeting of Families. No? So ito pong mga kantang ito ay ginawa for a specific purpose of promoting the events. Yes. No? Kaya nga kung mapapansin nyo, pag kinakanta nila, it is after the mass. No? Madalas sa recessional. Kasi sa recessional naman, ang ano po natin ay not necessarily parang sa mga ibang liturgies, ano na ito it is already tapos na yung not already part of the mass, tapos na yung liturhiya. So kahit ano pa yung kantahin mo dyan, pwede, sabi nila. But to be proper about it, gumagawa sila ng sacred music, no? And lastly po, yung meron po tayong tinatawag na evangelical music, no? Ito po yung mga evangelical music, sometimes they are used by the charismatic, no? Yun nga, it promotes yung feeling of closeness to Christ, closeness to God. Personal na naman po ito, but really does not reflect ecclesiastical unity, no? Or it does not correspond or satisfy the need of a liturgical celebration. Example, Brother Sats, yung napaka-upbeat na kanta na Shine Jesus Shine, no? Shine, Jesus, shine, fill this land with the power of glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Okay, pwede po nating masabing this is an evangelical song, no? Promoting or tends to focus on our individual personal experience, pero nawawala po yung ecclesial unity, or it does not reflect any Eucharistic themes na dapat kung gusto po natin may song na pinipili for the Mass, it should contain some Eucharistic themes, lalo-lalo na pag communion, no? Pati yung isang sinabi mo kanina, Brother Sats, yung Who Am I, no? Sikat na narinig ko rin minsan kinanta ito sa misa no? Na Hillsong po ito, no? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the Lords of all the sea who calls out to the rain, tends to fall in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Yun, that is a great example of a personal experience, no? Personal, pero nawawala yung unity natin bilang isang simbahan. Ayun. Pwedeng liturgical song yan. Pero sa mga, yun lang, dapat particular group lang ang aawit niyan. Pag nagmimisa ang mga Oblates of Mary Immaculate, OMI, ano? OMI! Among talaga! Yan na naman! OMI! Yan na. Pati sa labas ng studio may nag-react na. Oo, no? Meron kayang OMI na nakikinig Magalit sa niyan. akin, mga Oblates. Pwede.
Ipapatigil na yung program. May tanong po dito from 0070. Yes. Yung tanong po niya, kung tama po ikanta sa patay, yung Bale na Pari, yung dalawang version daw, minsan, tapos yung Daralan da Kaginu at yung Pastol Ko. Baka, yung Ginu yung Pastol Ko? Yung dun naman sa Bale na Pari, it speaks about our baptism, no? Yes. Meron din pong element kasi na nagtatay yung baptism to our funeral, hindi po Yes. ba? No? So, it is also appropriate. So usually processional naman po yung Yes. it's always processional. Yes, processional, no? So, ano pa yung isa, Sister Karen? Daralan da Kaginu. Communion song, no? Pwede rin pong gamitin kasi that is already for a Eucharistic theme, no? And then yung lastly, yung ginuyang pastol ko, yung pong psalm na yon, it is read also in the funeral, yes, as a responsorial psalm in the funeral rite, no? So appropriate po. Yes. Ayan. Nag-text si Father Pep. Nakikinig daw silang lahat sa Yes. Arsobispado. At yung request nila, pakanta daw kay Apo Seto yung In Omnibus Amare. et cetera. Yun. Yan na, sir. Sige. Go! Oo. Hindi naman ako pumunta dito para kumawin. Makinig lang. Sasabihin mo kayo Ayan, ng si Joel. Satch po yung kakanta, no? I will follow Sanche. Oo. Sige po. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare servire, Domino in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare servire, Domino in everything love and serve the Lord. Tama na. Yes. You have just heard the heavenly voice of our emeritus. Oo. Following Sanchez. We Yan ang are angelic voice. Oh yes. We are Ayan, very nag-react blessed, na. no? Sana daw madalas-dalas yung musical episode ng Kwentuhang Katoliko. Ba't hindi na lang natin gawin musical episode? Monsignor Eugene. Siya Among namang Pep, maawit. ayan na po. May request ng mag-reformat. Puro music na lang daw ang pag-usapan natin. Ayan, sabi ni Among Pep, wow, we are in heaven here. Yes. Mag-reformat na nga tayo, Sister Shirley. Staff na lang tayo, sila yung Yung aawit. kasing cathedral, alam ni Monsignor yan, mayroong particular instrument, no? Yes. Protocol. It should be the best in liturgy, in charity, Yeah. and in homilies, preaching. Oo. Because it is the mother of all the churches in Pampanga. Kaya pati yung para rector nilalagay dyan, kailangan ay Oo. papasok ng busbus ng karayo. Butas ng karayo. Wala na pong tatanggap ng katedral yan. Wala ha? na. MM. Yeah. Speechless. Awitin ko nga yung speechless. Sige, Satch. Oo. Speechless. Ayan. Opo. Speaking of nung sinabi po ni Archbishop Emeritus si Aposeto po about the cathedral being the model mother of churches and having the model liturgy, ang isa pong musicam sacram, no, or the sacred music ay kailangan kung cathedral ka, meron kang schola cantorum, no? School of Cantors, sabi Explain niya. na mo, ano po yung... Yung School of Cantors, these are a group ng mga cantors. Yung cantors are the ones singing, leading the community in songs, no? Hindi lang po songs, but praying through songs, no? At ito po ay inaano nila na maganda na
mag-umpisa lalong-lalo na sa cathedral and even our parishes, no? Kasi kailangan po ng ating mga kailangan natin ng mga cantors, no? Hindi not necessarily choir po no? Mauuna yung one who is leading the people, no, in singing. Kaya nga po dito sa cathedral, inalis po namin yung mga commentator because mas mahalaga na sumasama ang mga tao sa nung last time we said, Proverbs said, he who sings prays twice, no? Yeah. But Saint Augustine said, he who sings well prays twice, no? Kaya nga kailangan natin ng mga leaders sa pagkakanta. At yung first cantor ng cathedral, yung vice rector mismo. Oo naman, Diyos ko po. No. Vice rector pa lang yan, ha? Oo nga, pag nag-i-intone yung rector, nako, Nako, how I wish. Alam mo, nung nobena ni San Fernando, Yes. pagdating doon sa, because ang usapan namin nila, mong lahat ng mga novenas, kami lahat magkakasama. Tapos, but he's always the one singing yung Yung litany. litanya. Pagkaluhod ko, pag umawit na si Among, sabi ko, Panginoon, ba't di mo ako binigyan ng ganitong nakatalikod lang ako ngayon. Yes. No, but really, Yes. no, a gifted person sa tulad ng sinasabi niya ni Father Joel kanina, no. Ang music ministry kasi hindi lang yung skills and the know-how, but there is another aspect to sa ating music ministry, no. Yes. Yung ma-inculcate sa mga members, lahat naman ng mga nagpa-participate sa paggalaw ng gawaing pagsamba is the sense of discipleship. Yes. Kaya nga sabi kanina, I was reading isang text dito sa isang libro na that a music minister, maybe the chanter, or maybe is sila ang sa Schola Cantorum. First and foremost, they are disciples and worshiping disciples. Kaya hindi sila performance. May competition. May competition na yan. No? At saka away. mag-iiba yung mentality mo pag performance ang pinag-uusapan. But worshiping disciples, worshiping God and being people of God through songs and through the ministry of songs. Iba ibang pakiramdam mo doon. Kaya nga yung pinagkukwentuhan namin nila Mong Joel na one of the first things that we always tell the choir, hey, you know, when you are in the Mass, you are also worshiping the Lord. Don't forget that. Kaya hintuan na ninyo yung pag di kayo maawit, labas dun sa sisigarilyo, kakain na, kung ano yung mga ginagawa. Para bang, trabaho lang yan, hindi pa kami nagpe-perform. Curtain call, Lamb of God, dun awit bigla. No, that should not be. Isa pong item doon po sa Musicam Sacram or the Sacred Music dito po sa Vatican II. Sabi po niya, the diocese should take care to create a commission at it should provide a spiritual formation of the ministry, no? Kanina po I was reflecting on this kasi ito pong ating liturgical commissions are already established, no? Meron po tayo for lectors, commentators, meron pa yung mga church greeters, no? And collectors, the servers, altar servers, nandyan po yung mga EMDC, no? Alam nyo po, hindi pa ganun ka-establish ang ating music ministry in the Archdiocese. And most of these other ministries are established and binibigyan po sila ng may recollection sila. How about ito pong ating mga choirs sa ating mga parokya, no? Madalang, I don't know, sa akin po experience, hindi pa po ako nakapagbigay ng recollection sa mga choir, no? Kasi po, their focus is always on the performance. They give their time doon sa pagpapractice on their performance. Kaya ang nakakalimutan po is the spiritual aspect, no? Nga po, dyan nag-uumpisa yung competition because they are marang honing their craft and their skills. That is well and good. Pero nagiging magasbang po yata yung side noong doon sa spirito, doon sa ugali minsan, no? Kaya nga po ito po ay isang ating dream din, no, sa Archdiocese where slowly but surely
trying to establish po itong ating music ministry. Maybe the good thing po, let us start with our own parishes. Kung sa inyo pong mga listeners, no, you're getting inspired with this may pong pinag-uusapan, no, maybe have the initiative to start your own music ministry and organize it in your own parishes po, no. Among, parang may nabasa nga ako sa Musicam Sacram din yata. Dapat pala yung mga koro, bago sila mag-train sa music, trained muna sila in liturgy. Yes. Mm-hmm. So, hindi pwedeng nakahiwalay, no? Na music lang yung kanila. At least meron silang parang updating para sa mga ganon. Yes. Tinututukan sila dun sa may, hindi naman siguro kailangan yung, although it's beautiful kung lahat sila makapag-aral sa Paul VI Institute. But at least yung a key person sa kanila. Or, and then, dito papasok Re-echo. yung ang duty ng isang pastor. No? Opo. Is to make sure that he updates din, inuupuan nila Yes. yung kanilang mga members. Mm-mm. And alam nyo, yung binabanggit mo kanina, Father, isa dun sa mga bagay siguro na pwede nating bigyan pansin din na i-avoid ang mga competition sa mga choir sa Yes. parokya. Mm-mm. Yung pinaglalaban-laban ba? Oh, may first prize, second prize, third prize. Choral competition. competitions. Kami nga sa cathedral, during the first year, we decided choral competition. Nagkaroon po ng vicarial Sabi ko kasi choral pag competition, it's pwede pa sana yung choral festival. Pwede yun. Walang winner, walang loser, but everybody aawit sila, no? Parang display. Kasi po madalas sa mga choral competition, pag natalo, sumasakit yung loob, pagkatapos doon nag-uumpisa yung parang rivalry, yung parang ganon. Nakakalimutan po that all of us are servants, all of us are disciples, all of us are apostles, and balayan talatuki, balayan na mituburan. Pero bandang tauli, may papate-patela po. Sabay nagkwento, Among, dun sa nangyari daw sa isang simbahan, nagdalawang choir. Pasko. No. Sa misa, imbes na pagsamahin yung dalawang choir, parang serenata, liwas-liwas ing pamagkanto, nagpasikatan, no? Sa bandang huli, panalo si Father. Ito po, may karagdagang Karen, tanong. Kasi siguro yung isang bagay pa na gusto ko lang mag-greet. Oo. May mga nagpapag-greet kasi. Oo. Nandito, no? Baka sa okay. sobrang... baka makalimutan. Makalimutan natin makalimutan, baka sa buno, ay naku, magalit sa amin uli. Yung po mga ating mga kapatid na binabati po namin ng mga kaibigan at mga parokyano natin sa parokya ng San Matias, no? Na ngayon nakikinig at sila po'y pinangungunahan din sa pakikinig ng kanilang butihing barangay captain, si Madam Pinky Feliciano Pangan, at ang kanyang sidekick, si Mrs. Malu Sulit, at lahat ng mga barangay officers ngayon. Nakikinig daw, bumili sila ng radyo. Para lang makapakinggan daw tayo. Kahit po Binabati po namin kayo. Nagpapabati po si Tita Paz de Jesus, no? Bumili din po siya ng dapat radyo. si Archbishop Emeritus ang bumati din sa kanya. Kailangan si Aposeto pa yung babati sa kanya. Tumaas nga daw po yung sale ng radyo ngayon sa SM. Kasi po pinopromote natin itong ating show, no? Tinawag yung simbahan ay yan po ay tumutulong sa economic progress. Kung pagka may big piyesta, uuwi yung mga Katoliko, makikinabang yung mga transportation, aeroplano, vapor, mga kargador. Oo, meron ding indirect contribution ng relihiyon sa economy. Nagiging colorful na po, Among. No? Ang buhay, no? Nagiging mas masaya because of this feast, no? Bago tayo magsara, may nagpapatanong Among para sa kasal. Okay. Para sa mga patay naman daw po, ano yung pwedeng awitin? Sa Kapampangan po, yung idalada ka sana, no? Gino ka rin kekeng miyangube. Oo. Karadwa kumawi. Kayapan para karela. Kapayapan para karela. Tsaka Ayan, sasampulan po. Gino ka rin kekeng miyangube. Kapayapan kay kasang ibyen,
akeking liguran, ketiking yatu, king kamatayan ke kano aju. Akeking liguran, ketiking yatu, king kamatayan ke kano aju. Si Among Crispin Kadyang po ba yung gumawa? O si Apong Greg? Para Karela? Kino para Karela. Yes. Check natin mamaya. Which brings us to the next question. Inawit natin yun. Meron daw po bang mga standards o libro na ginagamit para daw tayo dito, songbook siguro, Among Joel, para pare-pareho po yung kinakanta natin? Kaya nga po, sabi ko kanina, kailangan natin magkaroon ng commission on music music ministry para po yung Archdiocesan Music Ministry could help parishes or even chapels na kung sa mga tanong na ganyan, ano ba yung kakantahin namin sa patay, anong pwedeng kantahin sa kasal, anong ganyan, no? So, yun po yung nagdadirect, yun yung nagbibigay at nag-a-advise ng proper and recommended musical settings. In short, yung for the sagot, liturgy. wala pa po ngayon, pero ipagdasal natin na maitayo na. At siguro kung tayo'y active sa mga parokya, pakiusap natin sa ating parish priest. Kahit siguro wala pang archdiocesan, Among Joel, di ba? Yes. Pwede nang gawin yan sa mga parokya. Kahit walang songbook, pwedeng maglista na kung ano yung mga prescribed. Opo. Pwedeng, sabi ko nga, they can organize themselves sa music ministry. Tapos yung mga binigay po nating mga standards on how to pick a liturgical music, no? Song, pwede po nilang gamitin in judging or evaluating if a song is liturgical or not, or if a song is appropriate for liturgy or for the mass or not, no? Ulitin ko po, very simple lang. Does it correspond to the liturgical spirit? Is it in or out of season? Pangadwa po, does it correspond to a individual part of the liturgical celebration? Ano ba yan? Procession ba yan? Recessional? Preparation of the gifts? Communion? Etc. Tapos pangatla po, does it invite people to participate? Ganun lang po kasimple itong mga tatlong standards na makikita din po natin sa Vatican II document, Musicam Sacram or the Sacred Music. No? Pero isa pang bagay siguro natin na bigyan din natin ng pansin yung mga komposisyon ng mga liturgical songs sa Kapampangan ngayon, dumadami. Yes. At of course, ang ating si Among Greg Canlas, no? Yes. Na isa sa mga pioneer sa ganyan, no? Sa paglikha ng mga awiting pagsamba sa Kapampangan. And it is a good sign dahil marami nang nagiging aware sa pangangailangan noon, mga bagong mga kapatid pang ibang pare na sumusulat at mga laiko. Yun nga lang siguro, i-coordinate talaga magkaroon ng malawakang ministry para sa mga awitin. So, ito isang pangarap po natin na unti-unti nating mararating. Bago tayo tuluyang magpaalam sa tanghaling ito o sa hapong ito, ito po yung may isang text na bumabati ng magandang tanghali po sa ating Archbishop Emeritus Aposeto, ang dalawang gwapong rector at vice rector ng Metropolitan Cathedral na sina Among Jean at Among Joel sa magaling rector, ano? So, yun ang yan yung sa magaling na singer at organista na si Brother Satch at dalawang hosts, si ako at si Tita Shirley. Madami po akong natutunan sa pakikinig po sa Kwentuhang Katoliko. Sana po pagpatuloy ninyo po ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa ating paniniwala o sa ating pananampalataya. Okay. Among Joel, maari pong i-lead ninyo tayo sa isang dasal para magwakas bago tayo basbasan ni Aposeto. Yes. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sige. Tayo mag-bless. Tatlo lang ito, bine-bless na tatlong pare. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mga Panginoon Diyos at ipagkaloob sa iyo lahat ng mga biyayang kailangan ninyo sa inyong pagsulong sa pagsamba, sa inyong pamilya, sa iyong gawain sa Santa Iglesia, sa ngalan ng Ama,
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating programa. Humayo kayong mapayapa, masaya at mabiyaya. Salamat sa Diyos. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, At tayo ay magbabalik, makikinig sama-sama. Among Jin po, magkikita ulit tayo. Aposeto. Ito po yung unscheduled miron. Walk-in, liturgical walk-in. Ang siyang sa mundo